So ayun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back dito sa channel ko. So ayun mga pre, for this video ay umuwi ako dito sa bahay. Medyo natagalan na naman bago tayo bumalik. So nangangayayat na yung mga moles natin at guppies. So ayun mga pre, meron tayong blessing dyan na napangiti tayo. So ito na yung 5th batch ng breeding ng ating Japan Blue Gold Double Sword. So ayan na sila. Nakikita nyo yung mga maliliit na fry na yan. Ayan. Ito yung mga breeder, oh. Ang lalaki. So grabe yung laki ng Japan Blue Gold Double Sword mga pre. Ang laki. Tapos yung mga fry niya siguro kakadrop lang to kagabi or kahapon. Hindi ako sure. Kasi nung nakaraan wala pa to. So anyway, marami na tayo ditong mga nandito na yung first batch, second batch, third batch, fourth batch. So ito na yung 5th batch ng ating breeding ng Japan Blue Gold Double Sword. So marami na naman tayo pang stock sa ating fish store. Ayan. So ipapakita ko sa inyo yung update sa mga fry ng ating Japan Blue Gold Double Sword. So dito, ito yung 3rd and 4th batch. Ayan. So medyo marami-rami dito mga pre. Ayan sila, oh. Malalaki na. So mabilis yung paglaki nila kasi hindi sila crowded dyan. Tapos nandito yung ating first batch at second batch, all female. Yan, malalaki na, pwede nang i-out sa market. Yan, so hinihintay lang natin na mag fully grown yung mga male ng Japan Blue Gold Double Sword natin para ma-out natin sa market. Yan. So nandito yung Japan Blue Gold Double Sword na male natin, kaso mahiyain. So minsan lang yan lumalabas mga pre, lalo na kung may tao. Hindi ko alam kung bakit. Pero andyan yan, siguro nasa 15 pieces kung di ako nagkakamali yung andito. Kasi yung first batch at second batch natin, grabe ang dami ng mga female at konti lang yung male, pero okay lang yan. So pwede naman natin ibenta yan as trio. So sana sa last batch na to ay marami tayong mapalaki na male. So dito yung mga breeder natin, silipin natin. Ito yung breeder ng Dambu Ear Mosaic natin. So hindi natin to ginagalaw, hinahayaan lang natin sila. Wala pa namang mga fry. At dito yung ating Electric Blue Moscow. Ayan. Parang nangayayat na yung mga breeder natin kasi sobrang busy at masama yung pakiramdam natin. Kaya ayan, halata naman siguro sa boses natin. So pinipilit ko lang para na may content at may ipakita sa inyo. So mga pre, punta tayo doon. I-update ko kayo ng ating mga Platinum King Molly. Let's go! So ayun mga pre, kung bago ka pa lang sa channel ko, napadpad ka sa channel ko, huwag kalimutang i-like yung video natin at syempre i-click na rin ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video yung ginagawa ko. So ayun mga pre, kung nakikita nyo, ayan yung mga marketable size natin na Platinum King Molly. So dahil crowded sila, meron talagang medyo napag-iwanan ng panahon. So medyo hindi lumaki masyado. Pero anyway, unti-unti natin at sinesegregate natin. So yung plano ko ito, sisegregate natin at siguro doon ko ilalagay yung mga malalaki na ready to market na. So hindi naman natin yan aim na palakihin pa kasi meron pa tong dalawang size mga pre kung nakikita nyo. So mamaya maghuhuli tayo ng comparison ng dalawa. Pero ito mga pre, more on ayan, oh, marketable size na yan. Ayun, nakawala pa. Ayan. So kung nakikita nyo, ayan, ito yung dalawang size na natira dito, yung marketable size at yung maliliit pa. So kaya kailangan natin tong segregate. At syempre, sabay na rin ng paglilinis ng pond. Dito, maraming mga fry. Ayan. So, tingnan nyo. Nagkalat na yung mga fry ng ating Platinum King Molly. Ayan. So, dito ko yan nilalagay lahat ng mga fry. So, maraming fry na dito mga pre. So, next month siguro, yan naman yung isa-sizing natin. Ayan. Grabe. Ang bilis nila magparami mga pre.
Kung dadamihan ko lang yung breeder ko, kaya nating mag mass production ito, kaso wala tayong pang grow out fund. So soon, baka swertehin at manalo tayo sa loto. Gagawa tayo ng grow out fund ng mga mollies natin. Ayun na nga mga pre, nilapag ko lang muna yung camera dito at mangunguha ako ng mga fry. Let's go! Ayun na nga mga pre, nakuha na natin yung mga fry. Pero may mga fry pa rin na nagtatago. Hindi natin makuha-kuha kasi ayaw naman natin galawin yung bed. So ito yung mga fry. So nagre-reflect sa araw. So mga pre, dalhin natin doon sa kabila para at least may explain ako sa inyo. Lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang na nagbe-breed ng mga white molly, platinum king molly. Ayan. Ito mga pre, kung nakikita nyo, ito yung mga fry ng platinum king molly natin. At kung napapansin nyo, ayan, yung may ibang kulay. Kulay parang dark brown na parang black. So normal yan mga pre, lumalabas talaga yan sa breeding ng mga white molly at saka platinum king molly. So normal na normal yan. Kahit sa mga platinum na balloon, lumalabas talaga yan. Hindi natin yan maiwasan. Pero mga pre, nagmumolt yan. So habang lumalaki yan, pumuputi yan. Pero napansin ko lang sa linya ko ng platinum king molly, yung mga ganyang klaseng mga fry ay pumuputi nga, pero yung kinalalabasan niya ay parang white molly lang talaga. So para sa akin, kal na yan. So binibenta natin yan sa pet shop kasabay ng mga ordinaryong molly natin, kaya hindi natin yan in-include. Pero pinapalaki natin dyan at kinakaling lang yung mga pure na platinum king molly, tsaka yung parang white molly na parang hindi na nagbo-bluish yung katawan, hindi natin yan i-include. So ito, ilalagay na natin sa grow out nila. So napakaraming fry na dito mga pre. So nasa siguro mga 200 plus na yung mga fry dito, baka umabot na nga ng 250. So ayan sila, kung nakikita nyo, ang dami nila. So kailangan natin ito pagtuunan ng atensyon. At ito, tingnan nyo, ito pa yung isa sa mga dapat yung bantayan, yung mga naunang lumalaki. Kasi yung tawag dito mga pre, kung sa koi at saka goldfish. So familiar kayo dito sa term na shooter. So ito yung shooter nila. So halos magkapareho yung laki nila paglagay ko dito, pero talagang meron talagang naunang lumalaki. Hindi natin niya maiiwasan. So nasa na ba yung net ko? Ito, ayan. So kukunin natin to mga pre at ilalagay dun sa same size niya rin sa kabila. Ayan. Tingnan nyo naman mga pre kung gaano kalayo yung diferensya niya. Ayan. So ang laki niya na. Halos kalahati na yung size niya sa mga kasama niya. Pero nung nilagay ko dito mga pre, halos pareho talaga yung size nila lahat. Pero talagang meron talagang lumalaki. So masisiba yan kumain mga pre kapag ganyan. At minsan di yan lumulutang, nasa ilalim lang naghihintay ng mga pagkain. So ilalagay natin siya dito. Ayan. So dyan ka muna kasi sizing natin yan pag gumaling-galing na ako. So halata naman kasi sa boses ko na medyo masama pa yung pakiramdam ko. So napakadami to mga pre. Ayan. O yan o, yung mga malalaking size na yan, marketable size na yan mga pre. Ready to out na yan sa market. Pwede natin yung ibenta sa fish store natin. So siguro doon natin ilalagay. So depende. O di kaya sa ref tab. Depende na lang kung ano yung maisipan natin. Kasi magpapalinis pa ako dito sa paligid. At magagawa tayo ng panibagong setup ng mga mollies natin. So ayan. So talagang kulang na kulang yung mga pond natin. Dito crowded na. At dito nagpa-fry pa. Kaya talagang mahirap magpalaki kapag kulang yung space. So ayun mga pre, siguro hanggang dito na lang muna yung short update ko sa ating backyard. So abangan nyo yung next video natin
So isa-sizing natin to at lilinisin para mapakita ko sa inyo kung gaano karami yung mga marketable size natin at yung mga kailangan pa natin i-grow out. So mga pre, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa channel ko. At syempre kung ikaw nanonood ngayon na hindi pa nakapag-subscribe, paklik naman po ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga videong ginagawa ko. So mga pre, hanggang sa muli, God bless us all and bye-bye!